Isang mapagpalang hapon sa lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Ang lahat ay pinaaalalahanang manamit ng naaangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Tawag sa ikakasal, si Rocky Rodriguez Dial, 33 taong gulang na nakatira sa 17A Milagroso Street, Villa Sabina Subdivision, Talipapa, Novaliches, Quezon City, ay ikakasal kay Sarah Magtuloy de la Torre, 21 taong gulang na nakatira sa Block 22, Lot 23, Pandagig, Floridabla, Pampanga, sa November 10, 2023, sa San Lorenzo Ruiz Parish, Barangay Culiatan ng Sora, Quezon City. Si John Paul Tulio, 29 na taong gulang, na nakatira sa 3 Senecal Drive, Culiat, Quezon City, ay ikakasal kay Jenny Rose S. Pancho, 25 taong gulang, na nakatira sa 3 Senecal Drive, Culiat, Quezon City, sa November 18, 2023, sa San Lorenzo Ruiz Parish, Barangay Culiatan ng Sora, Quezon City. Si George Vittorio San Pablo Pavera, 32 taong gulang na nakatira sa 2 Andrew Street, Metro Heights, Barangay Culiat, Quezon City, ay ikakasal kay Maria Patricia Francisco Aquilo, 31 taong gulang na nakatira sa 12 Khalid Street, Kingsville, Executive Village, Antipolo City, sa December 7, 2023, sa Santa Maria Delia Estrada, Our Lady Who Shows the Way, Katipunan Road, Corner, Pansol Street, Quezon City. Si Kenneth Anthony G. Edlanilo, 32 taong gulang na nakatira sa 42B Aldrin Street, Culiat, Tandangsora, Quezon City, ay ikakasal kay Sarah May P. Lazaga, 32 taong gulang na nakatira sa 136 Pinaglabanan Street, Pedro Cruz, San Juan City, sa December 29, 2023, sa Sanctuario de San Jose Parish, Green Hills East Subdivision, Mandaluyong City. Magsilhod pong lahat para sa panalangin para sa banal na bokasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O mapagpalang Ama, taos-puso kaming nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa sangkatauhan sa gitna ng makabagong panahon, pagsubok at panganib. Dakilang Ama sa langit, itulot mo na ang bawat tahanan ipunla. Una sa lahat ang pag-ibig sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Pagkalooban mo ng ibayong paglingap at pag-ingat ang mga kabataan. Nawa maitalaga nila ang sarili sa araw-araw na panalangin. Tahakin ang daan tungo sa dakilang misyon ng paglilingkod. Manaig nawa ang bukal na hangaring ilaan ang kanilang buhay bilang handog sa iyo. Gawin mo silang matatag sa pagtanggap ng paghihirap at paglaban sa tukso tungo sa adhikaing maging tagapagpalaganap ng iyong salita at tagapagligtas ng mga kaluluwa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, aming manunubos, at ni Maria, aming mahal na ina, ang sambayanang Katolika ay taimtim na nagsusumamo, dinggin ng aming mga dalangin. Nawa mapuspos ng maalab na pagtugon ang mga magulang, mga kabataan, mga mananampalataya at ang simbahan sa malawakang panawagan, pananalangin at pagkilos sa pagyabong ng banal na bokasyon sa pagpapari, pagmamadre, buhay relyoso at relyosa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po muna sa mandali. Ngayon po ay 30 linggo sa karaniwang panahon, linggo ng kamulatan sa mga bilanggo. Ang tema ng ating misa, ang pamayanang koreksyonal, magkakasamang naglalakbay at nagtataguyod ng misyon ng pagmamahal.
Sa linggong ito na ipinagdiriwang natin ang linggo ng kamulatan sa mga bilanggo, ay isang maliwanag na panawagan sa atin ni Jesus, kaugnay ng dalawang pinakamakahulugang kautusan. Una, ibigin ang Panginoon ng buong puso, kaluluwa, isip at kalakasan. Pangalawa, gayon din naman ang pag-ibig sa ating kapwa, gaya ng pag-ibig sa sarili. Sa panahong ito ng pandemya, tumugon tayo sa panawagan ng Panginoon na ibahagi natin sa ating kapwa ang walang maliw niyang pagmamahal sa atin upang mabigyan ng pag-asa at mapaghilom ang bawat isa sa lahat ng pagdurusa at sakit na dulot ng pandemyang ito. Nilalang tayo ng Panginoon nang dahil sa kanyang walang maliw na pag-ibig sa atin at bilang kanyang mga anak, ay nararapat lamang na suklian din natin siya ng karampatang pagmamahal, subalit ninanais din niya na mahalin din natin ang ating kapwa kapara ng pagmamahal natin sa ating sarili. Sa mga sandaling ito ng krisis ng kasalukuyang nagaganap sa buong mundo, maging bahagi nawa ang bawat isa sa atin sa pagbibigay ng pag-asa sa lahat ng dumaranas ng kahirapan at paghihilom ng mga sakit at lumbay na nararamdaman ng bawat isa sa pamamagitan ng mapanumbalik at walang maliw na pag-ibig sa ating panahon. Magsitayo po ang lahat at simulan natin ang banal na pagdiriwang na pamumunuan ni Reverendo Father Anthony Silva, Servants of Charity. sa atin. Sa aming sariwagin, amita sa Sandalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairin.
Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon, Father. Mga kapatid, bilang tayo ika-30 linggo sa karaniwang panahon, ialay natin misa ito para sa ating lahat. In particular, ito linggo dedicated para sa mga bilanggo sa bilangguan. So, ialay natin misa ito para sa kanila upang magkaroon sila kalayaan sa ngalan pangalan ni Jesus sa pamamagitan nitong misa. Mga kapatid, tamanin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawan tayo na makapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuni ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos ang magpakapangyarihan sa lahat. Panginoon Jesucristo, buktong ng anak. Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw makakasalanan ng mundo,
kahilingan, ikaw na nalulod sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, sapagkat ikaw na makapanag at nagpapakastaasan. Ikaw lamang, Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos na amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming magkapangyarihan, ang pananampalataya, pagkasa at pagkibig namin ay iyong dagdagan at gawing mong makalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Di nasasaklaw ng 10 utos ang lahat ng mga tanging tungkuling moral. Kaya nga sa maikling sipi para ngayon, makikita ang iba pang kautosang tungkol sa mga moral na tungkuling sa mga mahihinang kaanib sa pamayanan, gaya ng mga dayuhan, mga balo, mga ulila at mga dukha. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Ito ang sinabi ng Panginoon: Huwag ninyong aapihin ang mga taga-ibang bayan. Alalahanin ninyong ng ibang bayan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong aapihin ang mga babaeng balo at ang mga ulila. Kapag inapi ninyo sila at dumaing sa akin, diringgin ko sila. Dahil dito, kapopuotan ko kayo at lilipulin sa pamamagitan ng digmaan. Sa gayoy, mababalo rin ang inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag nangungutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo, tulad ng ginagawa ng mga usurero. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat iyon lamang ang pambalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog, kapag siya'y dumaing sa akin. Diringgin ko siya sapagkat ako'y mahabagin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Ang aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas.
Diyos ko ang sa akin ang siyang nag-iingat. Tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, puriin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Narito ang isang magandang larawan ng tapat na pamayanan ng Tesalonika. Larawang nagbibigay inspirasyon para natin pagnilayan at tularan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita at dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunpaman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo, kaya't naging huwarang kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya, sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo, pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito, sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa Kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Sumayin niyo ang Panginoon At sumairin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon ang mga Pariseyo ng mabalitaan nilang napatakimik ni Jesus ang mga Saduseyo.
At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-isip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kamusta ba kayo? Mabuti. Palapagan natin, Panginoon. Mga kapatid, bilang tayo itong 30th Sunday sa karaniwang panahon, meron tayo magandang mensahe ni Jesus, lalo na sa Ebanghelyo na yon. Kailan nabasa ko itong Ebanghelyo, natatandaan ko isang kura paroko. Binigay niya Biblia, isang kopya bawat isa sa mga bata. Tapos sinabi niya, mga children, mga bata, so bigyan ko sa inyo isang taon. Nagbasa kayo araw-araw, magbasa ninyo. Balik kayo pagkatapos isang taon. May Bible quiz, Bible test. So sinabi niya, summarize the whole Bible sa isang salita. So tapos bumalik sila, nagsulat sila iba-ibang sagot. Isang bata sinabi sakripisyo ni Jesus, isa sinabi kamatayan ni Jesus, isang sinabi mission ni Jesus, isang sinabi himala ni Jesus, iba-iba. Pero isang bata nagsulat siya tamang-tamang sagot. He summarized the whole Bible sa isang salita. Siguro ano po yung sagot niya? Siguro ano yung sagot niya? Tama-tama sagot ng isang bata. The student, itong bata, summarize the whole Bible, buong Biblia, sa isa lang salita. Ano po? Ano po siguro? Malakas po. Love, pagmamahal. Palabangan natin sila. Palabangan natin sila. Yan. Pagmamahal. So, pag-isabi ko itong kwento, na yon, Ebanghelyo na yon, nakita natin isang kabataan pumunta sa kanya. Ano po pinakamahalagang utos? So mula sa 10 commandments, he summarized into 2, dalawa lang po. Ibigin ninyo ang Panginoon sa buong puso, buong kaluluwa, buong katawan, at saka ibigin mo ang mga kapwa. So ganun din naman, we could summarize the whole Bible in one word, isa lang salita, walang iba kundi pagmamahal, pag-ibig ng Diyos. So ito ang pag-ibig ng Diyos, pinakamahalaga, importante sa ating buhay. Kasi pagka wala na itong pagmamahal sa family or kahit saan, masisira ang ating buhay. Pagka meron tayo itong pagmamahal, kaya natin din magpatawad mga makasalanan. Para sa ito, magandang halimbawa, Santo Papa John Paul II. Alam ninyo, kailan siya sa Vatican, Roma. Sino po pumunta sa Vatican? Sa Roma, Italy? Wala na? Siguro walang pera. Ipon ninyo. Pagka may pera, pilgrimage kayo, pasyal kayo sa Roma, Italy. So that is the capital of our Christianity. So, kailan siya nandyan St. Peter's Square, isang kabataan, binaril, shot him. So, he was hurt, Santo Papa John Paul II. Tapos, dinala nila sa hospital. Pagkatapos minsan araw, gumaling siya.
Kailan siya lumabas, Santo Papa John Paul II, una-una sinabi niya, gusto ko mag-visit itong isang makasalanan. So pumunta siya sa bilangguan. Nagpatawa siya. Dahil sa bisita ng Santo Papa, isang makasalanan, yung kabataan, sino binaril, nagbago na siya. Nag-converted. Nagbago na siya. Bagong buhay. So, mga kapatid, pakisabi ko itong kwento, paano Santo Papa, kahit he was hurt by shooting by this young man, although he was hurt, but still, nagpatawa siya. He forgave. Paano kaya niya? Dahil sa pagmamahal. Kaya meron tayo sa English, beautiful saying, love conquers everything. Love conquers everything. So, pag meron tayo pagmamahal sa puso, kaya natin mahalin kahit kaaway, kahit makasalanan. Especially sa family, pag isang tao nakakamali, nakakasala, kaya natin magpatawad. Siguro, the husband could forgive, magpatawad, the wife could forgive, magpatawad the husband. Ganun din pagka mga anak, hindi masunuring, kaya nila mga magulang magpatawad dahil sa pagmamahal. Pagka hindi, masisira. Bigla galit tayo, mainit ng ulo, tapos mag-away, magulo, family. Pagka may pagmamahal, okay, anak ko, naintindihan ko, ito lang, nakita ko yung mali, so magbago ka, bigyan kita panahon, chance, isang chance, dalawang tatlong chance, magbabago ka dahil sa pagmamahal, out of love. That's why the love conquers everything. Pagka meron na pagmamahal sa family, hindi masisira. Kahit asawa may masamang ugali, siguro bisyo, ibang ugali. So pagka meron na pagmamahal, magdasal tayo sa kanya para magbago. We should not reject immediately. Kasi mga ibang tao meron, kahit maliit na bagay, parang katapusan ng mundo. Ayaw nila magpatawad. Ganon, parang katapusan ng mundo, may panahon naman. Bigyan natin chance. Hindi naman isang tatulo. Alam ninyo, kailan isang kabataan pumunta sa kanya, sa Panginoon, tinanong nila, Panginoon, kung yung kapatid ko nag-away sa akin, ilan beses dapat ako magpatawad? 7 time ba? Ano sinabi ni Jesus? Hindi naman 7 times. Ilan time po? 77 times. Diba? So, dapat bigyan natin chance. Let's not reject. So, as we have the Sunday para sa mga bilangguan, mga bilanggo, mahalin natin. Because some family, kailan nasa bilangguan, ayaw nila dalaw, ayaw nila visit. Bagala siya bugay niya. Diba? Nakasala siya. Bagala siya, mamatay siya. Parang ganun. Hindi dapat ganun. So, Panginoon natin, gusto niya, bigyan natin chance. Panginoon natin, gusto ito ang isang makasalanan, mabuhay. Kasi alam ninyo, ang ating Panginoon, Diyos ng buhay. Hindi naman Diyos ng patay. Amen? Ang ating Panginoon, Diyos ng buhay. Hindi Diyos ng patay. So, may mga tao, yung ibang klase ng mga tao, pagka isang tao nakakamali, tapos siya, naghuli, nasa bilangguan, mamatay siya, parang ganon. Dahil sa hatred. Dahil sa hatred, di ba? Galit sa puso. Alam natin ano nangyari sa Israel, Palestine, sa Gaza. Anong problema? Dahil sa galit. Ayaw nila magpatawad. Ayaw nila makapagkumbaba. They want to retaliate. They want to take revenge. Kaya maraming namatay. Walang kapayapaan, walang pagmamahal. Pagka meron na pagmamahal doon, meron sila buhay. Dahil sa walang pagmamahal doon, walang buhay. Kaya tingnan ninyo, kahit pinagkamayaman, kahit billionaire and millionaire sa Gaza, sa Israel, Palestine, umalis sila. Kasi takot sila para sa kamatayan. Kahit anong oras, bomba, kahit anong oras, they will be killed. That's why lumabas sila, kahit mayaman, kahit marami kotse, malaking bahay, palaso, pero hindi kaya nila manatili doon. Hindi kaya nila makatira doon. Anong problema? Walang pagmamahal. Walang kapayapaan. That's why, pagka wala na pagmamahal, walang buhay. Kaya importante, pagmamahal sa ating
family, sa ating komunidad, sa ating simbahan, kahit saan. Hindi lang naman sa Israel, Palestine. Kahit saan tayo, dapat tayo magkaroon pagmamahal para magkaroon tayo magandang buhay, mahabang buhay. Pagka wala na pagmamahal, wala na tayo buhay. Ito ang very practical. Nakita natin araw-araw sa television, sa Israel, Palestine. Hindi naman doon, kahit nagulo sa Afghanistan, sa Turkey, sa Myanmar, Iran, Iraq. Kahit saan may gera, kahit saan may violent terrorism, mawala buhay dahil sa walang pagmamahal. So mga kapatid, unahin natin Panginoon sa ating buhay, mahalin natin Panginoon, kaya natin mahalin makasalanan, kaya natin magpatawad upang magkaroon tayo kapayapaan at saka magandang buhay, tunay na kasiyahan sa ating family. Amen. Sumasampalataya ko sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangamubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inatasan tayo ng Panginoon na gawin ang lahat na sa liwanag ng pagmamahal. Sa diwa ng pananampalataya, ating hingin ang kanyang gabay upang maging sangkapan sa paghihilom ng mga sakit at lumabay na dinaranas ng bawat isa sa panahong ito ng pandemya sa pamagitan ng kanyang walang maliw na pag-ibig. Sa bawat panalangin ating tugon, Panginoon, sa iyong pag-ibig, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang simbahan na laganap sa buong daigdig, sa pamumuno ni Francisco na ating Santo Papa, mga obispo at ng lahat ng kaparian ay maging daluyan ng mapanumbalik at walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa atin, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga namumuno sa ating pamahalaan, ang sangay ng ehekutibo, hudikadura at lehislatura ay magkaisa at kanilang alalahanin na sila ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng karunungan para gamitin sa tamang paraan upang ang dinaranas nating mga pagyurak sa karapatang pantao ay magkaroon ng lunas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga taong naatasang mga laga sa larangan ng kalusugan ay bigyan ng lakas ng loob na magampanan nila ang kanilang tungkulin sa pagliligtas ng buhay ng mga taong dinapuan ng karamdaman, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga naatasang mga laga sa ating mga kapatid na nasa loob ng piitan, ang Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Correction, at sa lahat ng mga piitan sa ating bansa ay magampanan ang kanilang tungkulin ng may kasamang pagmamahal ayon sa kautusan ng ating Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng Kristiyano ay tumugon sa panawagan ng Panginoon sa pagbabahagi ng walang maliw na pag-ibig ng Diyos
at mapaghilom ang mga sakit at lumbay na dinaranas bawat isa dulot ng iba't ibang karamdaman, pisikal at emosyonal na nagpapahirap sa mga tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan at lahat ng kahilingan sa banal na misang ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Jesus, ang aming pag-ibig ng Diyos, tanggapin mo ito mga panalangin. Tulungan mo kami maranasan mga biyaya mo, grasya mo sa pamagitan nito mga panalangin. At saka basbasan mo, lagat mga kapwa, sino man nagsisimba sa itong oras sa aming parokya, San Lorenzo Ruiz. Panginoon, andito na sila dahil sa pananalig. So tanggapin mo pananalig nila, dagdagan mo pag-ibig mo upang mahalin mga kapwa, lalo na mga makasalanan, mga kaaway. Para sa itong intention at saka bawat mga intention nagdasal kami Panginoon. Bilang iniisip natin ito mensahe mo tungkol sa pag-ibig ng Diyos, natatanda din namin there is a magandang phrase sa English, the charity begins at home. So dapat itong pagmamahal nagsisimula sa family. Pagka isang tao nagkakamali sa family, magpatawad tayo, mahalin natin para magbago siya. Let's not reject. Kailan we reject them, kailan galit tayo sa kanila, maging sila masama. Pero kailan bigyan natin chance, mahalin natin, may posibilidad para magbago, may posibilidad maging mabait dahil sa pagmamahal. Kasi wala imposible para sa pag-ibig ng Diyos. Para sa itong biyaya sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, tayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inumin, nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, tayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang pagkakain natin ay kalugdan ng Diyos
amang makapanggarigan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, tungyan mo ang mag-aalay na aming inigikayin sa iyong kadagilan upang ang paglilingkod na aming ginakampanan ay kumantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ita sa Diyos ang inyong puso, di ba? Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin, Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapanggarigan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling, nuong ang lakat ng umiiral ay iyong likayin siya sinugo mo para kami, sa gabit palalayin kaya siya kinalingaw ng makal na birgen na naging kanyang inang tuto sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inakon niyang sundin ang luop mo at kamting ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niya una sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayak ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami, nagbabuni sa iyong kadagilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, nagkadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ng naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawing mo banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang luop na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabos sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikakandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli niya ang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lagat. Sa kapagpapatawat ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pagkalala sa akin. Ibagpunin natin ang misteryo ng pananampalataya. si Kristo'y kunis, si Kristo'y kunis sa Pinagkakainon, pinasa sa luway natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating.
Ama, ginagawa namin na iyon ang pagkalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyo minarapat na tumayo sa harap mo para maglinggo sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklos sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbagang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagkibig kaysa ni Francisco na aming Papa at Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ng mga kapatid namin nakimlay na may pakasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagintapatin kami lakat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birgeng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lakat ng mga banal na namugay dito sa daigdig na kalugot-lugos sa iyo. May bagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangel mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, kailan lumapit tayo sa Panginoon, kaya natin makalin kahit makasalanan, kahit makaaway, kaya kailangan pagkibig ng Diyos sa puso. Bilang itong pagmamahal, foundation ng ating family. Katulad itong pillar. Tingnan ninyo sa itong simbahan, meron maraming pillar, di ba? 1, 2, 3, 4. Marami. So pagka nasisira itong mga pillar, masisira lahat, buong. So kaya importante pagmamahal sa ating buhay. Pagka hindi, masisira. Kaya bilang kumanda tayo itong awit ni Jesus, iningi natin tulong ng Diyos, grasya ng Diyos, upang makaroon pagmamahal sa puso. Pagka meron na pagmamahal sa puso, kaya natin mahalin mga kapwa. Kaya sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, anong galing sa puso, dapat mabait, mabuti. Pagka mabait tayo sa loob ng puso, lakat makalumalabas, mabuti. Pagka meron tayo masama, galit sa loob ng puso, lumalabas, galit. Lumalabas, masama. Kaya, magkaroon tayo pagmamahal sa puso para lahat makaisip, ginagawa, magiging malinaw at saka mabuti sa nalan pangalan ni Jesus. Para sa itong intention, kumanta tayo sa awit ni Jesus. Sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami na yon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa amin
sa amin, at huwag mo kami tulos ng tukso, at yata mo kami sa lahat ng masama. Kinigiling namin kami dahil sa lahat ng masama, paglooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan ni tilayo sa lahat ng kapagamakan, samantalang aming pinanabikan ng takilang araw na ang paghayag ng tagapagligtas namin si Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan ng kapurihan, na yun mapakailanman, na yun mapakailanman. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkasalam. Paglooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumanyo At sumaiyo rin. Magbigyan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Diyos nang aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalat inamagaanyayakan sa kanyang biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Please all stand. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa biging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po, sumandali para sa ilang paalaala. Una po, meron po tayong second collection para po sa pagpapagawa ng Kristong Hari Parish Shrine of the Youth sa Diocese po ng Novaliches. Ikalawa, sa darating na November 1, All Saints Day, at November 2, All Souls Day, ang oras ng ating mga misa ay 6 a.m. at 6 p.m. Maaari na rin po kayong kumuha ng mga All Souls envelope sa harap ng simbahan o di kaya sa parish office para po sa mga pamisa nyo para sa mahal nyo sa buhay na yumao at ihulog ito sa harap ng altar. Ito po ay babasbasan sa buong buwan ng November. Ikatlo, ang Capital Medical Center Department of Obstetrics and Gynecology ay naglungsad na po ng proyektong pinamagatang Project Telma. Serbisyong tapat para sa babaeng nararapat. Ito po ay magbibigay ng libreng panganganak sa mga babaeng manganganak mula September 30 hanggang November 30, 2023 at libreng operasyon ng mga bukol sa matres at obaryo. Bukas ang Project Telma sa lahat ng kababaihang miyembro po ng PhilHealth. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa numero 0917-824-3175. Panghuli, para po sa inyong mga pamisa o mass prayer intentions at offerings, maaari po kayong magsulat sa harap ng simbahan bago ang mga misa o magsadya sa ating parish office na bukas po mula Linggo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang mga numero po ng ating opisina ay 8292-5255, 0920-834-0720 o 0917-628-5217. At this point, nais po naming pasalamatan ng ating guest priest presider, si Reverend Father Anthony Silva from the Servants of Charity. Maraming salamat, Father. Magsitayo po ang lahat. So mga kapatid, first time ako dito, nagmisa ko first time. So masaya ko, magkita kayo. Magkita tayo ulit. God bless you all. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. pagpalain kayo na makapangyarihan ng Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Taklayin ninyo sa inyong pagkalis ng kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.